Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Buti naman at natiis mo ang mukha ng lalaking yun, Amor, ano? Sinong lalaki? Sino pa nga ba? E di ang manliligaw mong si Val? Ah, siya pala. Bakit? Anong problema? Ano ka ba naman, Amor? Ang ganda-ganda mong babae, tapos nagpapaligaw ka lang sa ganun kapangit? Diyos ko naman, Day, baka nakalimutan mong ikaw ang class muse namin at ikaw rin ang Miss Intramurals 2022, kaya bakit ka nagtitiis sa lalaking pangit na yon? Selena, hindi maganda yung sinasabi mo masamang mangutya ng kapwa. Kahit na, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ka pumapatol sa lalaking yon. Ay, kung sa bagay, hindi mo pa nga naman pala siya jowa, manliligaw lang. Pero sana wag mabagok yung ulo mo Day, baka mamaya bigla mong sagutin yung Val na yon. Diyos ko, mahabaging langit. Ano kayang itsura ng magiging anak nyo kung sakaling… Tumigil ka na, Selena. Tama na ang panlalait kay Val. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo sa tabi-tabi. Bakit? Totoo naman na. Mahigit 1 taon na akong nililigawan ni Val. Matagal na kaming magkakilala, bago pa man kita nakilala. Kaya hindi mo pa naiintindihan kung bakit hinahayaan ko siyang ligawan ako. Hay nako, basta ako, hindi ko betang mukha niya para sa'yo. Diyos ko, Day, mukha kayong Beauty and the Beast. Buti na lang at mayaman ang lalaking yon. Perahan mo na lang siya, Amor, para naman quits kayo kahit papano. Tama na, Selena tumigil ka na. Abay, payong kaibigan lang naman ito ano? Kesa naman maging luging-lugi ka na talaga sa kanya. At least man lang, mahututan mo siya ng pera, pambawi sa kapangitan ng pagmumukha niya. Daig pa niyang kinulam eh. Kung hindi ka titigil dyan, lalayasan kita rito. Sabi ko nga tatahimik na ako eh. Alalahanin mong birthday ngayon ni Val at susunduin niya tayo, Selena. Kaya makonsensya ka naman sana sa mga pinagsasasabi mo dyan. Oo na, heto na nga tumitigil na oh. Napabuntong hininga ko sa inis na nararamdaman ko sa kaloob-looban. Pero hindi ko yun pinahalata sa kaibigan kong si Selena. Itago niyo na nga lang po pala ako sa pangalang Amor. Only child lang ako kasi pumanaw ang nanay ko pagkapanganak niya sa akin. Kaya si tatay lang ang naging katuwang ko sa buhay. Hindi ko na pala sasabihin kung taga saan ako. Nasa 2nd year college naman po ako noong nangyari sa buhay kong itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. May manliligaw po ako na Val ang pangalan. Nabanggit ko nga kanina na higit 1 taon na po siyang nanliligaw sa akin kasi ayaw ko pang pumasok sa isang relasyon habang nag-aaral pa. Mabait naman si Val, hindi nga lang siya kagwapuhan pero aminado kong mayaman nga talaga siya. Si Selena naman, bagong kaibigan ko lang noong mga panahong yon pero parang naging best friend ko na rin. Kami kasi ang laging magkasama, parang ulo at buntot lang kung tawagin. Halata naman na ayaw ni Selena sa manliligaw kong si Val kasi napapangitan nga siya. Pero wala naman akong pakialam sa panlabas na anyo hanggat mabait naman yung tao. Kaya lagi kong sinasaway si Selena tungkol sa bagay na yon. Maya-maya pa, dumating na nga si Val. Sinundo niya kami ni Selena gamit ang kotse niya na regalo ng kanyang tatay na nasa abroad. Ngiting-ngiti pa ang kaibigan ko kasi excited rin siyang makapunta sa party ng mayayaman. Bumaba naman si Val ng kotse niya. Amor, pasensya ka na, natagalan ako Ang dami ko kasing inaasikaso sa bahay Ano ka ba, Val? Wala yon. Huwag kang maniwala dyan, Val. Ayaw niya lang sabihin pero kanina pa yan inis na inis kasi ang tagal mo raw. Ano? Anong pinagsasasabi mo dyan, Selena? Nako, Val, hindi totoo yan. Huwag kang maniwala sa kanya. Joke lang. Uy, ano ka ba naman, Day? Masyado kang seryoso. Pasensya na talaga. O sige, pasok na kayo rito na makaalis na tayo. Sige, salamat. Pinagbuksan ako ni Val ng pinto ng kotse niya, tsaka niya ito isinara at pumasok na rin. Doon ako pinaupo sa tabi niya, samantalang si Selena ay nando naman sa passenger seat. Mukhang tuwang-tuwa pa nga ang babaeng yun kahit halatang halata namang ayaw niya kay Val. Pagdating namin sa kanila, naunang lumabas si Val ng kotse para pagbuksan ulit ako. Lumabas na rin si Selena at kitang-kita ko ang pagkamangha niya habang nakatitig na sa mansyon nila Val. Halina kayo. Tuloy kayo. Grabe naman, Day. Mansyon pala itong tinitirahan ng manliligaw mo, ano? In fairness, ang ganda at ang laki ng mansyon nila, Oo, Selena. Ang ganda ng bahay niyo, Val. Parang ang sarap tumira dito, Pag ako ang may ganitong bahay, naku, hindi na ako gagala sa labas.
Salamat, Selena. Pumasok na kayo sa loob. Nandun na ang mga bisita namin. Habang naglalakad kami papasok, panaylingon ni Selena sa paligid niya. Namimilog din ang kanyang mga mata. Ako naman, hindi na ako nagulat pa kasi hindi naman yun ang unang beses na nakapunta ako sa mansyon ni Val. Ilang beses na akong nakapunta ron. Noong unang beses pa lang, doon ako sobrang namangha. Kabadong-kabado pa ako noon kasi ipinakilala niya ako sa mga magulang niya na nililigawan niya ako. Nandito na tayo, amor. Dito lang muna kayo ha. Hahanapin ko lang sila mami at daddy para sabihin nandito ka na. Saglit lang ha. Babalik agad ako. Sige lang Val, walang problema. O sige, maiwan ko na muna kayo rito ha. Sige, dito lang kami. Grabe, ang daming tao ah. Oo nga eh. Tignan mo yung mga bisita nila oh. Halatang mayayaman lahat. Walang tapon. Lahat sila mga sopistikada at elegante. Mukhang tayong dalawa lang yata ang mga hampas lupa rito, Day. Sinabi mo pa. Pero ang ganda talaga ng mansyon nila, no? Oo naman. Teka, family portrait ba nila yung nakadikit sa wall doon? Yun oh, sa dulo? Ah, oo. Ang ganda, no? Ang laki rin. Oo nga eh. Teka, bakit parang mga gwapo at maganda naman ang mga miyembro sa pamilya ni Val? Maganda naman ang nanay niya, pogi rin ng tatay, tapos magaganda at gwapo rin ng mga kapatid. Eh anong nangyari sa mukha ni Val? Bakit parang pimples na tinubuan na lang ng muka? Selena, pag ikaw hindi pa rin titigil dyan sa panlalait mo, talagang uuwi kang mag-isa ngayon. Grabe ka naman, Day, nagtatanong lang yung tao eh. Pwes tigil-tigilan mo ang pagtatanong ng mga ganyang bagay kasi nakaka-insulto yon. Pag may ibang makarinig sa'yo, malalagot ka talaga. Amor, Selena. Oh, Val, nandito ka na pala. Oo, tara. Nandun na sila mami sa balcony. Doon daw tayo kasi maraming tao rito. Ganun ba? O sige. Dito na lang muna ako, Val ah. Parang gusto kong libutin tong mansyon nyo eh. Sigurado ka? Ayaw mong sumama? Hindi na, susunod na lang siguro ako. O sige, ikaw ang bahala, Selena. Hoy, huwag kang gagawa ng kung ano-ano ha. Baka mamaya lalandi ka na naman dyan. Ano ka ba naman, Day? Hayaan mo na ako. Ang daming poging papa rito eh. Umayos ka, Selena ha? Amor, tara na. Ah, oo, tara. Pagdating namin sa balcony nila, nandun nga ang buong pamilya ni Val. Gaya ng nakagawian, nagbeso-beso kami, yakapan at kumustahan. Hindi pa naman nagsisimula ang party pero ilang minuto ang lumipas, nagsimula na rin kagad yun. Sobrang bongga nga ng handaan nila. Marami pang pakulo. Hindi umalis sa tabi ko si Val sa buong party. Lagi niya akong inaasikaso. Si Selena naman, ewan ko kung saan nagpupunta ang babaeng yun. Hindi ko na siya mahanap dahil sa dami ng tao. Pero pagkatapos ng party, nahanap ko na rin siya. Nandun nga talaga sa tabi-tabi at nakikipaglandian sa mga lalaki kaya tinawag ko na para umuwi. Hinatid kami ni Val pero inunang ihatid si Selena kasi mas malapit ang bahay nila kesa sa amin. Pagdating namin sa bahay, tumuloy muna si Val saglit at nakipagkumustahan sa tatay ko. Tsaka siya umuwi na. Kumusta naman ang birthday party ng manliligaw mo, anak? Mabuti naman po, Tay. Hinahanap ka nga po ng mga magulang niya eh. Bakit daw hindi kayo nakapunta? Ay nako, alam mo namang abala ako sa trabaho, anak. Kauuwi ko pa nga lang eh. Alam ko naman po eh. Kumain na po ba kayo? Oo, anak. Nilibre kami ng amo namin eh. Nagpa-blowout kasi nanalo sa sugal. Naku, ano ba naman po yung amo nyo, Tay? Napakasugarol. Baka mamaya malugi ang kumpanya niya dahil sa kaso sugal eh. Hindi naman, anak. Professional gambler yung si Sir. Marunong mag-control ng pera yun. Kahit na, wag nyo pong tularan ng amo nyo, Itay ha? Abay hindi ano. Hindi naman ako marunong magsugal eh. Mabuti kung ganon. Sige na po, Itay, magpahinga na tayo. Pagod na rin po ako eh. Sige anak, huwag mong kalimutan magbihis bago matulog ah. Baka mamaya makalimutan mo na namang magbihis. Hindi po, Itay. Maaga akong natulog ng gabing yon kasi maaga rin ang klase namin kinabukasan. Nagkaroon kami ng isang project na by partner. Diorama ang gusto ng teacher namin, yun daw ang gagawin. Malaya kaming pumili ng partner.
Classmate ko naman si Selena kaya automatic na siya kagad ang partner ko. Saan natin gagawin tong project natin, amor? Hindi ko pa nga alam eh. Saan mo ba gusto? Hindi ko nga rin alam eh. Hindi naman pwedeng sa bahay namin kasi ang gulo-gulo sa bahay. Nandun nagbabakasyon ng tita ko kasama ang buong pamilya nila. Eh ang dami nilang anak na maliliit pa. Ang gulo nila. Ah, ganun ba? Eh, hindi nga pwede ron. O sa bahay na lang kaya ninyo? Mas malaki naman yung bahay nyo kaysa sa amin eh. Tsaka wala kang kapatid, hindi ba? Kayong dalawa lang ng tatay mo ron? Oo, ganun na nga, Selena. Paano mo nalaman? Diyos ko naman, Day. May amnesia ka ba? Siyempre nabanggit mo sa akin dati. Ah, kaya pala. So ano, doon na tayo sa inyo ha? Naku, hindi pa ako nakakapasok sa bahay nyo eh. Hanggang daan-daan lang ako. Sige ba, walang problema. Ayun, ipaghanda mo rin ako ng merienda ha. Siyempre, bisita mo ko. Oo naman, pero bago yan unahin muna natin ang pagbili ng mga materyales na gagamitin natin. Oo nga pala, ano-ano bang bibilhin natin? Kahit na ano na magagamit natin sa diorama. Naku Day, ikaw nang bahala. Tiwala naman ako sa iyo eh. Beauty with brains ka naman eh, kaya kayang-kaya mo yang planuhin kung anong mga gagawin natin. May naisip na akong ideya kung anong gagawin. Talaga? Abay ayos yan. Sabihin mo lang sa akin kung magkanong magagastos mo ha. Hati tayo sa gastusin. Magbabayad ako. Walang problema. Pero hindi mo ba ako sasamahan sa pamimili, Selena? Naku, kaya mo na yan. Hindi mo na kailangan ng tulong ko dyan. Sabihan mo na lang ako kung kailan tayo gagawa ha? Ha? Sige. May gusto pa sana akong sabihin kay Selena pero hindi ko na lang itinuloy. Mukha kasing ayaw niya talagang sumama sa akin sa pamimili ng mga materyales kaya hindi ko na lang pinilit pa. Kinaumagahan noon, may mahaba kaming oras na walang klase kaya nagpunta na ako sa public market para mamili. Kasama ko si Val kasi nagpumilit siyang samahan ako para may tutulong sa akin sa pagdadala ng mga yon. Mabuti na lang talaga at naisip ni Val yun kasi medyo marami-rami talaga ang mga pinamili ko. Kasama na rin kasi ang mga pagkain na pangmerienda namin ni Selena. Bakit hindi ka sinamahan ng kaibigan mo, amor? Ewan ko ba sa babaeng yun? Baka may importante rin siyang gagawin. Ang sabihin mo, tamad lang talaga yung si Selena. Hindi naman Val, masipag din naman yun. Kung masipag, bakit hinahayaan ka mamili rito mag-isa? Naku naman, kung hindi pa ako dumaan sa inyo, hindi ko pa malalamang may lakad ka ngayon. Di ikaw sana ang kawawang papasan sa lahat ng yan. Ayos lang yun ano? Hindi ayos yun, amor. Partner kayo, kaya dapat nagtutulungan kayong dalawa ni Selena. Hindi yung ikaw lang ang hahayaan yung kumilos na mag-isa. Saka ano tong ibang pinamili mo? Bakit ang daming chichirya naman yata nito? Hindi ka kumakain ng mga chichirya. Para kay Selena yan, pang merienda niya. Talaga? Paano naman sa'yo? May binili rin akong mga chocolate at mamon. Nandyan sa ilalim, natabunan lang. Mabuti. Akala ko wala kang binili para sa'yo eh. Pagkatapos naming mamili, inihatid pa rin ako ni Val sa bahay namin. Hindi na siya tumuloy kasi busy pa siya sa thesis nila. Siya kasi ang group leader. Malapit na ang final defense nila Val kaya kailangan niyang pag-igihan ng pag-aaral. Buti nga at may panahon pa siyang samahan ako eh. Mas matanda nga pala siya sa akin ng 2 taon sa college kasi 4th year student na siya. Pagdating ko sa bahay, nandun si tatay at nagluluto na ng tanghalian namin. Akala ko nasa trabaho siya ng mga oras na yun. Tay, bakit nandito po kayo? Hindi kayo pumasok sa trabaho? Pinagpahinga muna ako ng amo ko, iha. Nahilo kasi ko bigla kanina eh. Po? Naku tay, anong nangyayari sa inyo? May sakit po ba kayo? Medyo nilalagnat lang ako, anak. Pero huwag ka mag-alala kasi nakainom na ako ng gamot. Naku naman, buti at pinauwi po kayo. Oo, iha. Ano nga pala yung mga pinamili mo? Mga gamit po para sa gagawin naming project, tsaka snacks po para sa kaibigan ko. Kaibigan mo? Opo, hindi ko pa nga po pala siya napapakilala sa inyo, Itay. Pupunta po siya rito bukas. Kami ang magpartner sa project namin eh. Talaga bang kaibigan mo lang? Baka mamaya jowa na pala ha? Naku amor, may manliligaw ka na ha?
Tay, ano po ba yung pinagsasasabi nyo? Babae po ang kaibigan ko, ano? Babae pala. Akala ko lalaki. Yan kayo eh. Hindi kasi ako pinatapos muna eh. Oo na, o siya, tulungan mo ako maglinis ng bahay. Nakakaya naman sa kaibigan mo kung makita niyang ang daming alikabok dito oh. Opo, ilalagay ko lang po muna ito sa kwarto ko. Sige anak. Naglinis na nga kami ng araw na yon. Ilang oras lang ang klase namin kaya parang nililipad ko lang ang distansya sa pagitan ng bahay namin at ng eskwelahan. Kinaumagahan, Sabado yon at wala kaming pasok. 8:00 nang mag-text si Selena sa akin na parating na raw siya kaya naghintay ako. Kaya lang, ang tagal niyang dumating. Naiinip na rin ang tatay ko. Wala kasi siyang pasok tuwing Sabado kaya saktong-sakto at maipakikilala ko na rin sa kanya si Selena. Ilang oras pa kaming naghintay hanggang sa malapit ng mag-11:00. Text ako ng text sa kanya pero wala nang reply. Chinat-chat ko na rin pero offline naman. 12:00 na nga siya nakarating. Pinagbuksan ko na nga ng gate. Nandito na ako! Oh, Selena, mabuti naman at nandyan ka na. Oo, pasensya ka na't natagalan ako ah. Nasira kasi yung gulong ng motor namin eh, pinaayos pa. Kaya lang hindi pa rin naayos hanggang ngayon, kaya nag-tricycle na lang ako. Ganun ba? O sige, pasok ka na, nasa loob ang tatay ko. Sige. Wow! Malaki nga rin pala talaga ang bahay nyo ah. Hindi siya gaano kalaking tingnan sa labas, pero malaki pala sa loob. Hindi naman, sakto lang. O, nandyan na palang tatay ko. Naku, oo nga. Hello po, Tito. Hello Iha, magandang umaga. Ay, umaga pa ba? Naku, tanghali na pala. Oo nga po eh. Tay, ito po ang kaibigan ko, si Selena. Selena ang tatay ko. Hello po ulit sa inyo. Parang pamilyar ka sa akin, Iha. Parang may kamukha ka. Po? Talaga po, Tito? Sino po? Hindi ko maalala eh. Mabuti pa, mananghalian na muna tayo. Huwag ka mahiya, Iha ha. Mamaya nyo na gawin ang project nyo pagkatapos nyong kumain. Naku, ang bait nyo naman po. Ang swerte naman ni Amor at may tatay siyang kasing bait nyo. Nako naman, marunong ka rin palang mambola, Iha ha. O siya, kumain na tayo. Medyo natameme ako sa pakikisamang ipinakita ni Selena. Akala ko mahihiya pa siya pero hindi pala. Mas maingay pa nga siya kesa sa akin pero hindi ko na lang siya sinaway kasi ako nga ang nahihiya. Pagkatapos naming kumain, niyaya ko na kagad si Selena na pumasok sa kwarto ko kasi doon kami gagawa. Magsisimula na sana kami kagad kaya lang humiling pa talaga siya na magpahinga muna kami ng 1 oras lang bago simulan ng project. Medyo nainis na ako noon kasi ang haba na ng oras na sinayang niya. May ibang gagawin pa kasi ko sa araw ng Linggo kaya wala na akong ibang oras para gawin yung project. Lalo na't ipapasa na kagad yon sa Lunes. Kaya kailangan na talagang tapusin kagad. Dahil doon, ako na lang ang naunang nagsimula. Talagang 1 oras ang ginugol ni Selena para mag-digest muna ng kinain niya. Tsaka siya tumulong-tulong sa akin. Pero konting tulong lang naman kasi panay kain siya ng merienda namin. Ilang oras ang lumipas hanggang sa nagsimula nang dumilim ang paligid. Nagyaya na si Selena na tumigil na kami kasi uuwi na raw siya. Sandali lang muna, Selena. Hindi pa tayo tapos eh. Konti na lang naman to. Tulungan mo na lang ako rito para matapos na rin natin kagad. Kaya mo na yan, Amor. Konti na lang naman, hindi ba? Kailangan ko na kasi talagang umuwi eh. Pagagalitan ako ng nanay ko kapag umuwi ako ng sobrang dilim na. Ganun ba? Naku naman oh. Sige na, Amor. Pagod na rin kasi ako eh. Mauna na ako ha. Ay, sige. Mag-iingat ka ha. Oo naman. Ay, siya nga pala. Pwede bang akin na lang tong sobrang merienda natin? Ha? Dadalhin mo? Oo, kung ayos lang sa'yo. Tsaka binili mo naman ang mga ito para sa akin, hindi ba? Akin na lang to, please. Sige, walang problema. Dalhin mo na yan. Pati itong chocolates at mga mamon mo, ha? Sige, sa'yo na yan. Yay! Salamat, Amor. Naku, the best ka talaga, Day. O siya, aalis na ako, ha? Pakisabi na lang sa tatay mo na umuwi na ako. Oo, mag-iingat ka sa daan, ha?
Wala akong ibang nagawa kundi tapusin na lang mag-isa ang ginagawa naming diorama. Gusto ko na sanang magpahinga kasi pagod na ako pero hindi pa pwede. Kailangan matapos ko kagad yun sa gabing yun. Ewan ko kung bakit napagod na raw si Selena. Wala naman siyang masyadong ginagawa. Konting tulong lang naman ang binibigay niya eh. Tagagupit lang ng mga design, tagadikit, tagahawak at kung ano-ano pa. Kung tutuusin, ako nga dapat ang unang mapagod kesa sa kanya eh. Ewan ko nga ba sa babaeng yun, parang merienda lang naman ang inatupag niya. Oh, nasa na si Selena anak? Bakit mag-isa ka na lang dyan? Umuwi na po, Itay. Talaga? Naku naman, iniwan ka kahit hindi pa tapos. Mukhang wala namang masyadong ginawa ang kaibigang mong yun ah. Pansin kong panay kain lang siya saka gulong ng gulong dyan sa kama mo. Oo nga po, Itay eh. Hayaan niyo na po. Malapit na rin naman po itong matapos. Parang hindi yata maganda ang pakiramdam ko sa kaibigan mong yun, Iha. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko masyadong maipaliwanag eh. Pamilyar lang talaga siya sa akin. Para bang nakita ko na siya dati. Ano pong meron, Itay? Ay nako, wag na nga lang nating isipin yun. Tulungan na lang kita riyan anak, para matapos na rin yan at nang makapagpahinga ka na. Naku Tay, wag na po. Kaya ko na po ito. Ayoko na sanang patulungin pa ang tatay ko kaya lang nagpumilit talaga siya. Kaya ayun, hinayaan ko na lang. 7:00 ng gabi nang matapos din ang diorama project namin. Buti na lang at nakapagluto na pala ang tatay ko kaya diretso kain na kami kagad. Kinabukasan, busy ako sa pagre-review para sa darating na exams. Walang pasok nun eh. Naging normal naman ang araw kong yun hanggang sa Lunes na nga. Dinala ko na ang diorama tsaka pinasa sa teacher namin. Pero hindi ako ang nagpasa kundi si Selena. Ang sabi niya kasi sa akin, napagod na raw ako sa kagagawa nun kaya siya naman daw ang bahalang magbuhat nun at ipapasa sa teacher namin. Napakunot tuloy ako ng noo kasi magmumukhang siya ang mas nag-effort sa paggawa nun. Sa kanya pa nakatingin ang instructor namin noong nagwaw si ma'am sa gawa namin. Pero hindi ko na lang dinibdib pa. Maliit na bagay lang naman yun. Noong lunch break na, niyaya ako ni Selena na kumain sa labas. Akala ko ililibre niya ako, pero mukhang ako pa nga yata ang manlilibre sa kanya kasi kulang daw ang pera niya. Ni hindi nga nakakalahati sa halaga ng in-order niya eh. Kaya ayun, ako na lang ang nagbayad. Nagpasalamat lang siya pero wala siyang sinabi na babayaran niya rin ako. Hindi ko na lang din binanggit pa kasi ako na ang nahiya. Grabe, nakakainis na talaga ang bruhang matanda na yun ah. Konting-konti na lang talaga ang pasensya ko sa kanya ha. At sino naman yung kaaway mo, Selena? Kapitbahay namin, ang tanda-tanda na, hindi na lang umakyat sa langit. Ano ka ba, masama yan? Ano bang nangyari? Naniningil ng utang kahit alam niyang wala pa talaga kaming pambayad. Naku, kailan ba ang due date niyan? Noong nakaraang buwan pa. Noong nakaraang buwan? Naku naman, matagal na pala eh. Dapat lang nabayaran niyo na yan. Wala pa nga talaga kaming pera eh. Anong magagawa namin? Saan naman kami hahanap ng pera? Mango-hold up kami? Obligasyon nyo talagang bayaran yan kasi sobrang tagal na pala ng due date. Inabot na ng 1 buwan oh. Magbabayad naman sana kami ng interes eh. Pero ayaw ng matanda. Gusto niyang ibalik namin ng buo. Bakit? Ano bang kasunduan nyo sa umpisa? May interest ba? Wala rin. Usapan lang na ibabalik pagkatapos ng 1 buwan. O ayun naman pala eh, nasa katwiran ng matanda, Selena. Tumigil ka nga dyan, amor. Kahit anong gawin ng matandang yon, wala pa talaga kaming pera. Hindi naman ako kagaya mo na may sugar daddy eh. Anong sinabi mo? Sugar daddy! Kung katulad mo lang sana ako na may manliligaw na mayaman kahit pangit, aba solve na ang problema ko. Huwag mo ngang pagsasalitaan ng ganyan si Val. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Opinyon ko lang naman yon, amor. Pwes, hindi ko kailangan ng opinyon mo, Selena. Ay naku, huwag kang ang magalit dyan. Buti pa samahan mo na lang ako sa palengke. At bakit? Ano naman ang gagawin natin doon? Doon nagtatrabaho ang nanay ko. Nagluluto siya ng saging tapos naglalako rin pagkaluto. Tutulungan ko sana siya para makarami kami ng bente eh. O tapos, tutulungan nga natin ang nanay ko. Ano? May klase pa tayo mamaya ah. Hayaan mo na. Ngayong araw lang naman tayo a-absent eh.
Sige na, Amor. Kung talagang tunay kang kaibigan, tutulungan mo kami ng nanay ko. Teka lang, hindi pwede. Tayo na! Sigurado kung marami ng customer ang nanay ko ngayon na naghihintay sa paglalako niya. Ilibre mo na lang muna ako ng pamasahe papunta ron ha. Wala na talaga akong pera eh. Hindi ulit ako nakakibo. Kunot na kunot lang ang noo ko at wala akong nagawa kundi samahan na lang din si Selena. Naaawa na rin naman ako sa kanya kahit papano eh. Wala pa talaga siyang pera kaya gusto niyang tumulong sa nanay niya para magka-allowance ulit siya. Pagdating namin sa palengke, naglakad muna kami ng ilang minuto bago nakarating doon sa pwesto ng nanay niya. Yun din ang unang beses na makilala ko ang nanay ni Selena. Ipinakilala niya ako sa nanay niya. Sonia raw ang pangalan ng Ali. Magkamukha nga sila ni Selena eh. Namana niya ang itsura ng nanay niya, lalo na ang kanyang mga mata. Mukhang mabait naman ang Ali na yun, pero parang bigla-bigla na lang nagmamaldita kapag walang customer. Parang nagpapakitang tao lang kapag may bumibili. Nagluluto pa kasi siya ng banana Q, kaya naghihintay muna kami ni Selena na matapos para mailako na raw namin. Nababanas na talaga ako sa mga taong ito. Ang mahal na nga ng saging, nagrereklamo pa sa presyo ko. Aba, sila na lang ang magtinda rito kung gusto nila. Hayaan mo na lang ang mga yan, inay. Ang importante, mabawi niyo ang puhunan at may tubo pa. Ano pa nga ba? Hindi ko lang talaga mapigil ang mairita eh. Idagdag pa yung matandang singil ng singil sa atin ng utang. Talagang siningil niya po kayo ulit ngayong araw, inay? Aba, syempre naman. Walang araw na hindi naniningil ng utang ang matandang yon. Pag ako napuno sa kanya, talagang palulunukin ko siya ng uod sa kulam na... Nay! Ano pala, ang ibig kong sabihin, Amor, gusto mo ba itong banana Q? Tikman mo. Salamat po pero hindi na po. Sigurado ka? Masarap ito. Mainit pa oh. Huwag na po Aling Sonia, ayos lang po ako. Tsaka busog pa rin naman po ako eh. Katatapos lang mananghalian eh. Ganun ba? O sige, ikaw ang bahala. Ano nga po palang ibig niyong sabihin dun sa uod at kulam? Naku Amor, nagbibiro lang ang nanay ko. Ganyan kasi siya kapag naiirita eh. Kung ano-ano ang pinagsasasabi, hindi ba inay? Oo. Nagbibiro lang ako, iha. Ganun po ba? Oo naman. O siya, marami-rami na pala itong nailuto ko. Pwede na kayong maglako nito. Bumalik na lang kayo rito kapag naubos nyo na, ha? Sige po, inay. Tutulungan po tayo ni Amor. Talaga? Opo, kaya nga po siya sumama rito eh. Naku, salamat naman kung ganon, iha. Sige na, maglako na kayo. Binigyan kami ni Aling Sonia ng tig-isang basket na punong-puno ng mga banana Q. Medyo mabigat yun pero nakakahiya namang magreklamo. Yun ang unang beses kong maglako ng mga paninda. Ang dami pang tao kasi nga nasa palengke kami. Hindi ko maiwasang mahiya kasi hindi ko pa naranasan yun sa tanang buhay ko. Sobrang sakit pa ng sikat ng araw, ang init-init ng paligid pero wala akong ibang magagawa kundi sumama kay Selena. Mabuti na lang talaga at marami-rami rin ang bumili noon. Yun nga lang, ang layo na ng inabot namin. Kaya ayun, pagkaubos ng mga paninda namin, sumakay na lang kami ng tricycle pabalik sa pwesto ng nanay ni Selena kasi sumasakit na ang paa ko sa kalalakad. Ramdam ko na rin ang pagod at uhaw. Pagbalik namin doon sa pwesto, panibagong basket ng banana Q ang binigay sa amin ni Selena pero sa pagkakataong yun, sumama na ang nanay niya kaya 3 na kaming naglalako. Gusto ko sanang magsalita at sabihin sa kanilang pagod na ako pero nahihiya naman ako. Tiniis ko na lang ang pagod hanggang sa wakas ay natapos na rin kami. Naubos din ang lahat ng mga paninda namin. Binigay ko kay Aling Sonia ang pera at talagang binilang niya sa harapan ko para tignan kung wala bang kulang. Ayan, tama naman ang lahat. Walang labis, walang kulang. O siya, pwede ka nang umuwi sa inyo, Amor. Po? Umuwi ka na, Amor. Malapit na ring maggabi, oh. Salamat, ha? Sige. Mauna na ako, ha? Sige, ingat ka. Ingat din kayo. Aling Sonia, mauna na po ako. Sige, iha. Ingat. Tumalikod ako nang nakakunot ang aking noo. Kahit papaano, umasa kasi ko na bibigyan nila ako kahit konting komisyon man lang bilang pasasalamat sa tulong ko. Marami-rami rin akong naibenta, ha? Kaya lang wala silang binigay. Kahit 20 pesos wala talaga.
Pero hindi ko na lang masyadong inisip pa kasi alam ko namang kailangan talaga nila ng pera. Medyo disappointed lang talaga ako sa nangyari. Kasi kahit magpasalamat man lang sila sa akin, hindi yun ginawa ng nanay ni Selena. Nagpasalamat nga ang kaibigan ko sa akin pero parang pinasadahan lang, hindi ko maramdaman. Hinayaan ko na lang at umuwi na kagad ako ng bahay. Pagdating ko sa bahay talagang bagsak ang katawan ko. Dumiretso kagad ako ng higa sa kama pagkatapos kong magbihis. Pagod na pagod ako eh. Nagtataka tuloy ang tatay ko kung anong nangyayari sa akin. Oh, ano nangyayari sa'yo, Iha? Bakit parang pagod na pagod ka? Marami kayong activity sa eskwelahan? Hindi po, Itay. Hindi po ako pumasok sa hapon. Ano? Nag-absent ka? Bakit anak? Kailan ka pa natutong mag-absent? Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Itay. Ano bang nangyari? Saka saan ka ba nanggaling at bakit ka napagod ng ganyan? Sa palengke po. Palengke? Ano naman ang ginagawa mo run? Tumulong po kami ni Selena sa nanay niya na magbenta ng mga banana Q. Kailangan na po kasi nila ng perang pambayad sa utang nila eh. Medyo naawa po kasi ko eh. Ano? Nanay ni Selena? Opo, Itay. Sino ba ang nanay niya, anak? Anong pangalan? Si Aling Sonia po. Ano? Si Sonia? Bakit po, Itay? Kilala niyo po ba si Aling Sonia? Ha? Naku hindi, wala. Wala akong kilalang Sonia. Mabuti pa. Magpahinga ka na muna riyan at magluluto lang ako, anak. Diyan ka na muna, ha? Anong problema nun? Bakit parang gulat na gulat ang tatay ko? Ang weird niya, ha? Natapos ang gabing yon ang pagod na pagod ang katawan ko. Hindi kasi ko sanay sa trabaho, lalo na't hindi ako pinagtatrabaho ni tatay ng mga mabibigat na bagay. Alagang-alaga talaga ako ng tatay ko. Kinaumagahan nun, muntik na nga akong hindi magising sa tamang oras. Nakalimutan kong maaga pala ang pasok ko, alas 7. Pero alas 6 na lang, hindi pa ako nagigising. Buti na lang at ginising ako ni Itay. Nagtatanong pa kagad siya sa akin kung magkikita raw ba kami ni Selena sa araw na yon. Siyempre magkikita kami kasi classmate ko siya. Pansin ko ngang parang may gustong sabihin sa akin si Itay pero hindi niya masabi-sabi. Kung hindi lang sana ako nagmamadali, talagang kukulitin ko siya hanggang sa magsalita na. Tsaka nasa bahay na rin si Val naghihintay na matapos ako. Iahatid niya raw ako kasi ilang araw na kaming hindi nagkikita dahil sa sobrang kabisihan niya sa thesis nila. Hindi nagtagal, natapos na rin ako kaya nagpaalam na kami ni Val sa tatay ko. Pasensya ka na't hindi na kita masyadong nadalaw, amor, ha? Sobrang busy ko na talaga nitong mga nakaraang araw eh. Naku Val, wala kang dapat alalahanin. Alam ko naman kung gaano kahirap ang